Magandang araw Pilipinas, narito na ating pinakabagong weather update para ngayong araw Biyernes, July 17, 2026. May panibagong tropical depression na binabantayan sa malayong silangan ng Mindanao, habang ang habagat o southwest monsoon ang nananatiling nakakaapekto sa ating bansa. Alamin natin ang kasalukuyang lokasyon at posibleng magiging galaw at lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa at ang ating weather outlook sa mga susunod na araw. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, may isa na namang bagyo na namataan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ang Tropical Depression na nabuo kagabi. Ang sentro ng Tropical Depression ay namatayan sa layong 2,965 km silangan ng southeastern Mindanao. Taglay nito ang maximum sustained wind na umaabot sa 45 km bawat oras na may pagbugsong umaabot sa 55 km bawat oras at mabagal na kumikilos pa northwestward o pahilagang kanluran. Sa kasalukuyan, napakalayo pa ng sistema sa kalupaan ng Pilipinas kaya wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, patuloy itong binabantayan ng mga weather agencies dahil anumang pagbabago sa kondisyon ng karagatan at atmosphere ay maaring makaapekto sa magiging lakas at direksyon ng sistema sa mga susunod na araw. Bagamat wala pang direktang banta sa Pilipinas sa ngayon, mahalagang bantayan ang galaw ng bagong sama ng panahon o bagyo na maaari itong maging susunod na weather system na makakaapekto dito sa ating bansa sa mga darating na araw. Kung sakaling ito'y tuloy-tuloy na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, ito ay tatawagin ng bagyong Quiapo, ang ika-11 bagyo naman sa taong 2026. At posible pang humabol ngayong buwan ng July bilang ika-4 na bagyo kung sakali man, mga kababayan. Kaya patuloy tayong mag-antabay tungkol sa update nitong panibagong bagyo na ating binabantayan. Sa ngayon, ang tropical depression ay nasa bahagi pa rin ng Western Pacific Ocean kung saan sapat ang init ng karagatan upang suportahan ang pag-unlad ng isang tropical cyclone. Gayunpaman, dahil nananatili pa itong mahina at mabagal ang pagkilos, kailangan pa nitong magkaroon ng mas organisadong sirkulasyon bago ito tuluyang lumakas. Sa kasalukuyan, wala pang indikasyon na agad itong magiging banta sa ating bansa. Subalit habang kumikilos ito pahilagang kanluran, patuloy nating babantayan kung magbabago ang forecast track nito sa mga susunod na weather updates. Samantala, sa loob ng ating bansa, ang southwest monsoon o hangin habagat ang patuloy na nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Dahil dito, ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes at Babuyan Island ay makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies na may mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Bagamat hindi inaasahang tuloy-tuloy ang pag-ulan, maaari pa ring magkaroon ng malalakas na thunderstorm na posibleng magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubunduking lugar. Samantala, ang Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain shower at thunderstorm busod ng localized thunderstorm. Karaniwan itong nararanasan tuwing hapon o gabi dahil sa matinding init sa maghapon na nagiging sanhi ng mabilis na pagbuo ng mga thunderclouds. Para naman sa kalagayan ng karagatan, sa kabuuang kalupaan ng ating bansa, inaasahan ang mahihina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa timog silangan hanggang timog kanluran. Ang taas naman ng alon sa mga karagatan ay inaasahang nasa pagitan ng 0.6 hanggang 2.1 metro ang taas, light hanggang moderate seas. Sa pangkalahatan, ligtas naman ang paglalayag para sa karamihan ng sasakyang pandagat. Gayunpaman, pinapayuhan pa rin ang mga mangingisda at malilit na bangka na maging maingat lalo na kung mayroong namumong thunderstorm sa kanilang lugar. Mga kababayan, sa susunod na 24 oras, wala pang inaasang direktang epekto mula sa tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR o isang panibagong bagyo na binabantayan na paparating sa ating bansa. Gayunpaman, dahil nasa aktibong bahagi pa rin tayo ng typhoon season, inaasahan na magpapatuloy ang mahigpit na pagbabatay sa galaw nito. Samantala, ang mga localized thunderstorm ay mananatiling pangunahing sanhi ng mga panakanakang pag-ulan sa malalaking bahagi ng bansa, habang ang habagat ay magpapatuloy na makakaapekto sa extreme northern Luzon. Kaya ugaliin pa rin na magdala ng payong kung kayo'y lalabas at patuloy na subaybayan ang mga official weather updates sa mga anumang pagbabago
ng panahon. Para sa buod ng ating balita, isang tropical depression ang patuloy na binabantayan sa silangan ng southeastern Mindanao, ngunit napakalayo pa nito at wala pang direktang epekto sa Pilipinas. Ang habagat ang nakaka-apekto sa extreme northern Luzon, habang localized thunderstorm naman ang sanhi ng mga pag-ulan sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Posible pa rin magkaroon ng flash flood at landslide sa panahon ng malalakas na thunderstorm. Sa ngayon, nananatiling banayad hanggang katamtaman ang kondisyon ng mga karagatan sa buong bansa. Para sa ating Bible verse of the day mula sa Panaghoy chapter 3 verse 22 hanggang 23, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagwawakas at ang kanyang habag ay walang katupusan. Tuwing umaga ay panibago ang kanyang katapatan. Mga kababayan, sa bawat bagong araw, may panibagong pagkakataon tayong magpasalamat sa Diyos, tulad ng ating araw-araw na pagbabantay sa lagay ng panahon. Naway lagi rin tayong maging handa at magtiwala sa kanyang paggabay at pag-iingat. At yan po ang ating update sa panahon. Kung nakatulong ang ulat na ito, please like, share, and subscribe para sa araw-araw na update ng ating panahon. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagsuporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.